Naglabas si Director Du Qing ng isang kahon at sinabi kay Zofan na ito nga raw ang kanyang dagdag na reward sa pagkapanalo nito sa Monster Territory Trial. Ipakita nga raw ito ng ating bida sa mga taong dumalo para hindi sila magsuspecha sa kanila. Pagkababa ng dalawa sa hagdan ay agad na silang sinalubong ni Nanjian at Lu Hong. Sinabi ni Nanjian kay Director Du Qing na medyo matagal-tagal rin daw ang mga itong nawala. Tinawag naman ni Lu Hong si Zofan at sinabi na gusto na nga raw nilang malaman kung ano ang natanggap nitong premyo. Napanganga si Lu Hong matapos ipakita sa kanya ng ating bida ang laman ng dala nitong kahon. Sinabi naman ni Nanjian na talagang pinapahalagahan nga raw ng Mercenary Association ang mga mahuhusay nitong miyembro gaya na lang ni Zofan. Tinawag ni Director Du Qing ang atensyon ng lahat at sinabi na sabay-sabay nga raw silang mag-cheers para sa mga nanalo sa natapos na Monster Territory Trial. Sinunod ito ng lahat ng mga dumalo at sabay-sabay nilang iniangat ang kani-kanilang mga baso. Sa dami ng mga tao na bumati at nakihalubilo sa ating bida ay naparami tuloy ito ng pag-inom. Sinabi ni Lu Hong kay Zofan na lasing na nga raw ito. Inaya na ito ni Wo Li at sinabi na ihahatid na nga raw nila ito sa kanyang kwarto. Pero bago pa man nila madala si Zofan ay bigla na lang lumapit sina Ding Yiying at Zhu Naiyan, nagpresenta ang dalawang ito na sila na raw ang magdadala sa ating bida patungo sa kwarto nito. Napansin ni Lu Hong ang tensyon sa pagitan ng dalawang babae kaya wala na silang nagawa kundi ipaubaya sa mga ito ang lasing na si Zofan. Habang inaakay ng dalawang babae ang ating bida ay inggit na inggit ang apat nitong mga lalaking kaibigan. Pagkarating nila sa kwarto ay nagkairingan na naman sina Zhu Naiyan at Ding Yiying, parehas nilang pinapaalis ang isa't isa dahil naihatid ng araw nila si Zofan. Nagtanong si Ding Yiying kung bakit daw siya ang aalis, nasa loob pa rin daw sila ng kampo ng Mercenary Association kaya mas nararapat nga lang daw na umalis ang mga taong tagalabas na nagmula sa Zhu family. Nangatwira naman si Zhu Naiyan na siya raw ang big sis ni Zofan, ngayon nga raw na lasing ito ay siya nga raw ang dapat na mag-alaga dito. Napabuntong hininga na lang ang Wasp King sa walang tigil na pagtatalo ng dalawang babae, mukhang totoo nga raw pala ang kasabihan ng mga tao na dapat ding protektahan ng mga lalaki ang kanilang mga sarili kapag nalalasing na ang mga ito. Tumahol si Little Gray dahil sumasang-ayon din ito sa sinabi ng Wasp King. Habang natutulog ng mahimbing ang ating bida ay wala itong kaalam-alam na binabantayan na pala siya ng dalawang magagandang dalaga. Medyo madilim-dilim pa noong nagising si Zofan mula sa pagkakatulog nito. Agad itong umalis ng kampo at pinabayaan na muna ang dalawang babae na nakatulog sa kanyang tabihan ng dahil sa pagbabantay sa kanya. Habang naglalakbay ay naisip ni Zofan na marahil nga raw ay hindi pa alam ng Heavenly Sword ang naging pagsali niya sa Monster Territory Trial. Napapaisip siya kung magiging masaya at tuturuan ba raw siya nito ng iba pang moves ng battle sword technique kapag nalaman na nito kung gaano na siya ngayon kalakas. Pero agad niya ring naisip ang pag-uugali ng kanyang senior na si Tian Jian. Malamang nga raw ay hindi siya agad nituturuan, baka nga raw padaanin na naman siya nito sa isa na namang pagsubok. Habang pinagpapatuloy ng ating bida ang kanyang paglalakbay ay may bigla itong napansin. Naisip niya na mukhang may kakaibang araw sa nasa unahan niyang daan. Agad na pumitas ng dalawang dahon ang ating bida at inihagis ito sa kanyang unahan. Nahati sa gitna ang mga dahon noong tumama ito sa isang napakanipis na bagay. Matapos nitong mahati ay bigla na lang itong natunaw. Pinagmasdan nitong mabuti ni Zofan hanggang sa makita na niya ng malinaw ang mga matatalas at maninipis na alambre na nakaharang sa landas na kanyang tinatahak. Kinabahan ang ating bida dahil pamilyar nga raw siya sa mga poisonous trap na ito. Nagtataka siya kung bakit nga raw nakaharang sa kanyang daan ang skill na ginamit sa kanya noon nang pinatay niyang si Mufan. Hanggang sa napaisip siya kung kagagawan ba raw ito ng Mercenary Association's Vice President na si Bu Qiufeng. Naisip ni Zofan na mukhang tinutugis na nga raw siya ng kanyang mga kalaban. Kailangan niya raw makaalis agad doon bago pa man may mangyaring masama sa kanya. Mabilis na tumakbo ang ating bida pero agad din siyang nasundan ng isang nakakalasong skill. Habang tumatakbo ay naisip ni Zofan na talagang tinatarget nga raw siya, napapaisip siya kung naroon ba raw si Bu Qiufeng para patayin siya ng personal. Pero isa nga raw War God level elite si Bu Qiufeng kaya hindi na nito kailangan pang magtago kung gusto talaga siya nitong patayin. Aatakihin nga raw siya nito nang malapitan nang hindi na siya magkaroon pa ng pagkakataon para makatakas.
Naisip ni Zofan na dahil nga raw siya ang tinatarget, hindi niya raw mapapatay ang kanyang kalaban hanggat hindi ito nagpapakita sa kanya. Mukhang kailangan ng araw niyang gamitin ang isa sa mga bagong items na kanyang natanggap. Nagsalita ang isang nakatalukbong na lalaki na sa wakas nga raw ay natagpuan na nila ang kanilang target. Sinabi naman ng isa pang nakatalukbong na lalaki na napakatagal na nga raw nilang naghihintay doon, mabuti na nga lang daw at matatapos na rin nila ang kanilang misyon. Habang naghahanda para umatake, ay sinabi ng isang nakatalukbong na lalaki na tama nga raw ang sinabi ng kanilang boss, basta maghintay nga lang daw sila doon ay kusa nang lalapit sa kanila ang kanilang target. Sinabihan ng nakatalukbong na lalaki ang kanyang kasamahan na pakawala na raw nito ang kanyang palaso, mukhang napansin na nga raw ng kanilang target ang kanilang ginagawa. Sumagot ang lalaki at sinabi na huwag nga raw itong mag-alala. Isa lang naman daw advanced Starfall Warlord ang bata na ipinapaligpit sa kanila. Ang kapangyarihan nga raw ng kanyang venomous arrows ay maihahalin tulad sa lakas ng mga War God level elite. Wala nga raw makakaiwas sa kanyang pag-atake kahit na ganoon pa kalayo ang kanilang distansya. Pinakawalan ng nakapanang lalaki ang nakakalaso nitong palaso, napakalayo man ng kanyang target ay nagawa niya nga itong mapuntirya ng maayos. Natuwa ang nakatalukbong na lalaki noong tumama sa kanilang target ang ginawa niyang pag-atake. Agad na kumalat sa buong katawan ang napakatinding lason na nakapaloob sa tumama na palaso. Hanggang sa tuluyan na nga itong hindi nakagalaw at nawalan ng buhay. Natuwa ang dalawang nakatalukbong na lalaki dahil matagumpay nga raw ang ginawa nilang plano. Pinuri ng isang lalaki ang kasamahan niya na nagpakawala ng palaso dahil napatay nga raw agad nito ang kanilang target gamit lang ang isang pag-atake. Inaya na ng isang lalaki ang kanyang kasama na kuhanin na raw nila ang bangkay ng kanilang target. Sinabi naman ng isang lalaki na napakaganda nga raw ng nagawa nila ngayon, malamang nga raw ay bigyan sila ng gantimpala ng kanilang boss Kyofeng kapag nalaman na nito na matagumpay ang kanilang misyon. Sinabi ng isang nakatalukbong na lalaki na kahit nga raw may talento ang batang ito ay isa pa rin daw itong bata. Sinabi naman ng isang lalaki na wala pa nga raw ni kahit isa ang nakakaligtas matapos nitong tamaan ng venomous arrow, kahit pa nga raw maging isa itong War God level elite ay nakakasigurado siya na patay na talaga ito. Napalitan ng pagtataka ang tuwa na nararamdaman ng dalawa noong makita nila ng malapit ang tinamaan nilang target. Hindi sila makapaniwala na hindi raw pala nila napatay ang ating bida dahil isang puppet lang daw pala ang kanilang tinamaan, nagtataka sila ngayon kung nasaan na raw kaya ito. Agad na nabahala ang dalawa dahil malamang nga raw ay nasa paligid pa lang din nila ang ating bida. Naiinis sila sa kanilang sitwasyon dahil nauto nga lang daw sila ng isang bata. Habang nagtatago ay sinabi ni Zofan na mabuti na lang daw at dala niya ang puppet na ibinigay sa kanya ni Director Do Ching. Kung wala nga raw ito ay baka raw maging problema pa niya ang venomous arrow na pinakawalan ng isa sa mga tumutugis sa kanya. Sinabi rin ng ating bida na balak na nga raw sana niyang umalis ngayon, pero hindi niya raw akalain na mabilis ang mga itong makakalapit doon. Base nga raw sa pamamaraan ng dalawang lalaking assassin, sigurado na nga raw siya na tauhan talaga ang mga ito ni Bu Kyofeng. At dahil nga raw tinangka siya ng mga itong patayin, malamang nga raw ay malaki ang tiwala ng mga ito na magagawa siya ng mga itong matalo. Napapaisip si Zofan kung paano nga raw kaya kung labanan niya ang mga ito ng harapan, pero biglang tumahol si Little Gray para pigilan siya sa kanyang iniisip. Sinabi ng Wasp King sa kanyang Master Zofan na napakalakas nga raw ng mga lalaking ito, ang mga patraidor nga rin daw ng mga itong pamamaraan ay kagayang-kagaya rin ni Mufan. Kung tatangkain nga raw itong labanan ng kanyang master ay napakaliit lang daw ng tsansa nitong manalo. Sumang-ayon si Zofan at sinabi na ganoon nga rin daw ang kanyang palagay, hindi pa nga raw angkop para sa kanya ang labanan ngayon ang mga ito. Sinabihan ng ating bida ang Ghostface Wasp King na kailangan niya raw ito para magpahabol sa mga assassin na tumutugis sa kanya. Agad namang nangatwiran ang Wasp King at sinabi sa kanyang master na isa lang daw niyang clone ang naroon at hindi raw ang totoo niyang katawan. Kapag nagpahabol nga raw siya sa ganoong katawan ay sigurado siya na mapapatay siya ng mga ito. Pagkasagot ng Wasp King ay naisip nito na mukhang gusto nga raw ng kanyang Master Zofan na isakripisyo niya ang kanyang clone. Kapag ginawa niya nga raw ito ay makukulong na naman siya sa loob ng monster territory. Sinabihan ni Zofan ng Wasp King na clone lang naman daw nito ang naroon, kaya hindi naman daw masyadong kawalan kung isasakripisyo nila ito.
Nagparinig din ang ating bida sa Ghost-Faced Wasp King kung may naiisip pa ba raw itong ibang paraan. Agad-agad namang sumagot ang Wasp King na may naisip na nga raw siya na mas magandang ideya. Nagpakalat ng lason ang dalawang nakatalukbong na lalaki habang hinahanap kung nasaan na si Zofan. Tingnan na nga lang daw nila kung hanggang kailan ito tatagal sa ginagawa nitong pagtatago. Sa pagkalat ng pinapakawala ng mga itong lason ay palaki na ng palaki ang nagiging pinsala sa loob ng kagubatan. Hanggang sa tuluyan nang ang lumabas ang ating bida mula sa pinagtataguan nito. Natuwa ang dalawang nakatalukbong na lalaki noong makita na nila si Zofan, agad nila itong sinundan para tapusin na ang naudlot nilang misyon. Sinabihan ng isang nakatalukbong na lalaki ang ating bida na hinding-hindi nga raw nila ito hahayaang makatakas. Nagsalita rin ang isa pang lalaki at sinabihan si Zofan na tanggapin na nga lang daw nito ng maayos ang kanyang kamatayan. Sumagot ang ating bida at sinabi sa dalawang nakatalukbong na lalaki na hindi pa raw sila nagkakakilala noon. Sinabi niya rin na baka nga raw nagkamali lang ang mga ito ng tinatarget na tao. Nagsalita ang isang lalaki at sinabihan si Zofan na mukhang alam na raw nito kung sino talaga sila. Huwag na nga raw itong magkunwari pang tanga lalo na't nalalapit na rin ang kanyang kamatayan. Sinabi rin ulit ng isang nakatalukbong na lalaki na tanggapin na nga lang daw ng maayos ng ating bida ang kanyang pagkamatay. Hinihintay na nga raw sila ng kanilang boss na si Bu Qiufeng para dalhin doon ang bangkay nito. Habang nagyayabang ang dalawang nakatalukbong na lalaki ay bigla na lang silang napahiyaw noong may tumama sa tig-isa nilang paa. Nagtaka ang mga nakatalukbong na lalaki kung ano raw ang nangyari, nangamba sila noong bigla na lang nilang hindi maigalaw ang kanilang katawan. Sinabi ng isang nakatalukbong na lalaki na mukhang nalason nga raw sila ng bagay na tumama sa kanilang mga paa. Sinabi naman ng isa nitong kasamahan na imposible nga raw itong mangyari, dapat nga raw ay wala ng bisa sa kanila ang lahat ng klase ng lason. Natuwa si Zofan at sinabi sa dalawang nakatalukbong na lalaki na akala nga raw niya ay madidelay lang ang mga ito sa paraan na kanilang isinagawa. Mukhang na-overestimate niya nga raw ang mga ito dahil hindi niya akalain na tatablan pa pala ang mga ito ng lason. Naisip ni Zofan na akala nga raw niya ay maliit lang ang magiging epekto ng poisonous stinger ng Ghost-Faced Wasp King sa dalawang asasin na tauhan ni Bu Qiufeng. Akala nga raw niya ay madidelay lang nito ng kaunti ang kanyang mga kalaban. Hindi niya nga raw akalain na mas matindi pa pala ang lason ng poisonous stinger ng Wasp King kumpara sa poison resistance ng dalawang asasin. Inihanda na ng ating bida ang kanyang Blade of Retribution habang sinasabi sa dalawang lalaki na nagkapalit na nga raw sila ngayon ng sitwasyon. Siya na nga raw ngayon ang hunter at ang mga ito naman ang kailangan niyang tugisin, pagkakataon niya naman daw ngayon para siya naman ang pumatay sa mga ito. Itinutok ng ating bida ang espada nito sa dalawang nakatalukbong na lalaki at sinabi na magpaalam na nga raw ang mga ito sa mundo. Agad namang nagmakaawa ang dalawang nakatalukbong na lalaki kay Zofan at sinabi na pinilit lang daw sila ni Bu Qiufeng para atakihin ito. Tinawag nilang Boss Zofan ng ating bida at sinabi na sana nga raw ay mapatawad pa sila nito. Inulit ng ating bida ang mga sinabi ng dalawang lalaki na pinilit lang daw sila at humihingi daw sila ng tawad. Sinabi niya sa dalawang nakatalukbong na lalaki na isang bata nga lang daw ang maaawa at maniniwala sa mga sinasabi ng mga itong kasinungalingan. At dahil hindi gumana ang kanilang pagmamakaawa, magkasabay na umatake ang dalawang nakatalukbong na lalaki at sinabi na isasama raw nila si Zofan sa kanilang pagkamatay. Hindi naman nasindak ang ating bida sa pagbabanta ng mga ito. Tinanong ng ating bida ang dalawa kung wala ba raw ang mga itong napapansin, siya nga raw ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay buhay pa rin ang mga ito. Hindi na naituloy ng dalawa ang kanilang pag-atake noong bigla na lang lumakas ang lason na nasa kanilang katawan. Nagtaka ang isang nakatalukbong na lalaki kung bakit nga raw napakatindi naman ng lasong ito. Hindi na ito pinatagal pa ni Zofan, sinamantala na niya ang paglapit sa kanya ng dalawa at doon na niya ang mga ito magkasabay na inatake. At dahil hindi na maigalaw ng dalawang nakatalukbong na lalaki ang kanilang mga katawan, wala na silang nagawa pa kundi hintayin na lamang ang kanilang katapusan. Agad na nawala ng buhay ang dalawang asasin matapos ng mga itong tamaan ng pag-atake ng ating bida. Sinabi ni Zofan sa bangkay ng dalawang ito na ang mga mamamatay taong araw ay hindi na dapat pinapatagal pa ang buhay. Tinanong ng Wasp King ang kanyang Master Zofan kung maganda ba raw ang kanyang ipinakita. Sinabi niya rin na ginamit na niya nga raw ang dalawa niyang poison stinger at malaki nga raw ang ibinawas nito sa kanyang lakas.
Nangangambang araw siya na baka hindi na niya ulit ito magamit sa mga makakalaban nila sa hinaharap. Nagpasalamat si Zofan sa Ghostface Wasp King at sinabi na napakahusay nga raw ng ginawa nitong trabaho. Pero tinanong niya rin ang Wasp King kung talaga bang malaki ang nawala sa kapangyarihan nito nang dahil sa paggamit nito ng dalawang stinger. Habang gamit ang kanyang War God system ay naisip ng ating bida na talagang may pagkatuso pa rin daw ang Wasp King, napakagaling nga raw nitong magkunwari at magtago ng kanyang lakas. Napansin ng Wasp King ang pag-oobserba sa kanya ng kanyang Master Zofan, kaya agad siyang sumagot na magagawa pa naman daw siguro niyang makipaglaban ng ilang pang beses. Sinabi ni Zofan na isinikreto nga raw niya ang paglalakbay niya doon, pero hindi niya raw inasahan na may makakadiskubre nito. Bigla na lang kinutuban ng ating bida dahil parang may mali nga raw doon. Bakit nga raw siya inatake ng mga ito malapit sa Grey Nest Life Pool, hindi ba raw ang mga ito natatakot na mapansin sila ng Heavenly Sword? Hanggang napaisip si Zofan sa posibilidad na baka hindi lang daw siya ang target ng mga ito. Nagulat ang ating bida noong bigla na lang itong nakarinig ng isang malalakas na pagsabog, nagtataka siya kung anong araw kaya ang nangyayari. Habang pinagmamasdan niya ito ay napagtanto niya na doon nga raw sa direksyong iyon nakalagay ang Grey Nest Life Pool, napapaisip siya ngayon kung sino ba raw ang mga naglalaban na ito. Naisip ni Zofan na nakakakilabot nga raw ang aura na taglay ng mga ito. Mukhang labanan nga raw ito sa pagitan ng dalawang War God level elite. Napaisip ang ating bida kung ang naglalaban ba raw ay ang walang hiyang si Bukyo Feng at ang senior niya na si Tian Jian. Agad na kumilos si Zofan para tingnan kung sino ba raw kaya ang mga ito. Habang papalapit sa nagaganap na labanan ay naalala niya ang sinabi sa kanya ni Director Du Qing. Nabanggit nga raw sa kanya ng direktor na lubhang nasugatan noon ng Heavenly Sword kaya bumaba na lang sa Novice War God level ang lakas nito. Naisip niya rin na batay nga raw sa nakuha niyang impormasyon, nasa level na raw si Bukyo Feng ng isang peak intermediate War God level. Kapag naglaban nga raw ang dalawa ay napakalaki ng tsansa na matatalo ang kanyang senior na si Tian Jian. Nag-alala ang Wasp King sa kanyang master at sinabi na ang tao nga raw na nagpakawala ng nakakalasong aura ay nagtataglay ng isang nakakakilabot na kapangyarihan. Napakadelikado na nga raw doon kaya mas mabuti pa nga raw na wag nang dumiretso pa ang kanyang master at bumalik na lang ito. Sumagot si Zofan na ang kanyang nga raw senior na si Tian Jian ang nagpasa sa kanya ng pinakamalakas niya ngayong teknik, paano niya nga raw magagawang tumakbo gayong alam niya na nanganganib ang buhay nito. Sinabi niya rin na malamang nga raw kaya inatake ni Bukyo Feng ang Heavenly Sword ay nang dahil sa paggamit niya noon ng kapangyarihan na ibinigay nito, kaya nga raw hindi siya maaaring tumakas mag-isa at pabayaan na lang ito. Naisip ng Wasp King na alam na nga raw ng kanyang Master Zofan na maaari itong mamatay, pero bakit nga raw gusto pa rin itong magpatuloy? Hindi ba raw sa ginagawa niyang ito ay para na niya ring ipinapapatay ang kanyang sarili? Naisip rin ng Wasp King na hindi niya raw talaga maintindihan kung paano mag-isip ang mga tao. Pero kapag namatay nga raw ito ay magiging malaya na sila ng kanyang pinaka-master na si Little Gray. Habang naguguluhan ng Wasp King ay bigla nitong naalala ang mga sinabi sa kanya ng Four-Armed Ape King. Sinabi noon ng Ape King na sa lahat nga raw ng mga halimaw sa Monster Territory ay ang Wasp King daw ang may pinakamalaking tsansa na makapag-evolve. Pero ang susi nga raw para magawa nitong makapag-evolve ay kailangan nitong intindihin ang emosyon ng planeta ng mga tao. Nakinig noon ng mabuti ang Wasp King sa ipinayo sa kanya ng Ape King, dahil doon ay naisip niya ngayon na mukhang hindi niya nga raw maaaring pabayaan ang ating bida. Nagsalita ang Wasp King at sinabi sa kanyang Master Zofan na dahil nga raw nagpupumilit pa rin itong magpunta sa pinangyayarihan ng labanan, mayroon nga raw siyang paraan para itago ang aura nito mula sa mga detection skill. Ginamit na ng Ghost-Faced Wasp King ang isa pa nitong taglay na kapangyarihan, tinatawag niya ang skill na ito sa tawag na Ghost-Faced Covering. Nagulat si Zofan noong unti-unti nang umeepekto sa kanya ang kapangyarihan na ginamit ng Wasp King. Namangha ang ating bida noong bigla na nga lang natago ang lahat ng kanyang taglay na aura, hindi siya makapaniwala na may ganoon palang kapangyarihan ang Wasp King. Napakaganda nga raw ng kapangyarihang ito ng Wasp King, base nga raw sa pag-uugali na mayroon ito, nakakapagtaka nga raw kung bakit bigla na lang itong nag-alok sa kanya ng tulong. Sinabi ng Wasp King sa kanyang Master Zofan na ito na nga raw ang huli niyang kapangyarihan, sana nga raw ay may maitulong ito. Sinabi rin ng Wasp King na nangangamba nga raw siya na kakailanganin niyang magpagaling ng matagal,
matapos niyang magamit ang halos lahat ng kanyang natitirang kapangyarihan. Bigla na namang kinabahan ang Wasp King noong pagmasdan na naman siya ng ating bida, mukhang alam nga raw nito na kaunti lang ang kapangyarihan na nawala sa kanya.